Praise the Lord. Hindi po, tayo pong lahat ay hallelujah. Bago magsimula ay manalangin sa Panginoon. Hallelujah, Jesus. Panginoon, sa gabing ito, O Diyos, nagpapasalamat kami muli, O Diyos, sa iyong presensya, O God, na patuloy na sumasama sa iyong mga anak, Panginoon Diyos. Hindi mo pinababayaan, O God. Lord, sa gabing ito, hinihiling namin parati, O Diyos, na ang bawat isa ay lagi mong pagkaisahin, Panginoon, ang aming mga puso, na every time na kami dumudulog sa iyo, Panginoon, nandun parati yung paghipon ng iyong mga kamay sa aming mga puso. At kung ano man ang mga nilalaman po, O Diyos, na hindi kaaya-aya sa iyo, alisin mo po, Panginoon. Tulungan mo kami lagi, O Diyos, na humarap sa iyo, Panginoon, na may katuwiran, na may dalisay at malinis na puso. Sapagkat dito, gaya nga na sabi mo, diyan ka tumitingin, Panginoon, sa aming puso, O Diyos. Ngayon pa man, O God, hinihiling din po namin sa gabing ito, O God, sa aming pag-aawitan, nawa ang lahat ng aming ihahandog na pag-aawitan sa iyo, Panginoon, ay maging mabangong samyo. Ihanda mo ang alagi, hallelujah, ang aming puso na katagpuin ng iyong presensya, O Diyos. At dinadalangin namin, Panginoon, sa gabing ito, sa aming mentoring, sa aming pong pastor na iyong gagamitin, Panginoon, sa iyong lingkod. Hallelujah, patuloy nga po na mangusap ka sa amin, Panginoon. Lord, patuloy na patibayin mo ang aming pananampalataya at lagi mong ipaalala sa amin ang iyong pangako, Panginoon. At alam po namin, O Diyos, hallelujah, kailanman hindi mo kami pababayaan at iiwanan sa lahat ng pagsubok, sa lahat ng aming pinagdadaanan, sa aming ministry na iyong pinagkatiwala sa aming buhay. Salamat po, Panginoon, sa gabing ito sapagkat alam po namin ng gawain ito ay kinakasihan mo, Panginoon. Ikaw ang may akda, O Diyos, at alam po namin, Lord, marami ka pang ituturo sa amin. Kaya nga sa gabing ito, bigyan mo kami ng bukas na tainga, O God, bukas na puso upang matanggap namin, Lord, ang lahat ng mga salitang ituturo mo sa amin, Panginoon, sa gabing ito. At hiling namin, Panginoon, hanggang sa panahon na kami dagitin mo mula sa alapaap, O Diyos, kami mga handa, Panginoon, nakakatagpuin ka, O God, at may kagalakan sa aming puso sapagkat ito yung pag-asang aming hinihintay, Panginoon, na makasama ka sa buhay na walang hanggan. Maraming salamat po, Panginoon, sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Hallelujah, Jesus. Let us worship the Lord. Sa piling mo, ligaya'y dama. Magmula nang ikaw ay makilala, sa buhay ko ay karamay ka. Tagumpay ay
sa gabing ito, Panginoon, patuloy po kami, O Diyos, na lahat ipapakumbaba, O Diyos. Ipapasalamat po, Panginoon, sa araw-araw, O God, ng aming pamumuhay. Lagi mong pinaparanas sa amin ang katagumpayan, Panginoon. Marami man kami, O Diyos, mga suliranin na kinakaharap bilang lingkod, Panginoon. Pero kailanman, O Diyos, hallelujah, tapos pangako, Panginoon, na hindi mo kami iiwan, hindi mo kami pababayaan, Panginoon. Hallelujah, may mga pagkakataon nanghihina, mga pagkakataon nadi-disappoint, nadi-discourage. Pero Lord, nandun pa rin, O God, ang banal na Espiritu to strengthen us at para ipaunawa sa amin, Panginoon. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Na ang lahat ng aming pinagdadaanan, O God, ay isang tanda, O Diyos, na ang bawat lingkod, hallelujah, ay tunay na nasa tamang daan, Panginoon. Gayun pa man, O God, hallelujah, sa gabing ito, wala po kaming ibang hangad, kundi ang papurihan ka, sambahin ka, luwalhatiin ka, Panginoon. Lord, maghari ka sa iyong mga anak, basbasan mo po, Diyos, ang iyong mga anak, Panginoon, spirit, soul, and body, O God. Lahat ng aming ginagawa, alam po namin, Lord, may kalakip yan, Panginoon, na pagpapala, O Diyos. At alam po namin, Panginoon, hallelujah, lahat ng aming ginagawa, hindi po nawawalan ng kabuluhan. We believe, O God, darating, Panginoon, ang mga panahon, O Diyos, na aanihin po namin lahat yan. Subalit sa oras na ito, ang nais mo sa amin, Panginoon, ay patuloy na katapatan, Panginoon, hanggang sa mga pagkakataon na, O Diyos, na ikaw ay aming makakatagpo ng harapan. Salamat po, Panginoon. Muli, O Diyos, pinupuri ka namin, pinapasalamatan ka namin, dinadakila ka namin, sa matamis na pangalan ng aming Panginoong Hesus, ang lahat ng magsalita. Amen. Amen. Praise the Lord. At tayo po ay dadako na sa ating mentoring. At kung muli ay makinig ng salita ng Panginoon sa pamamagitan po ng ating butihing pastor, Pastor Marte Corpus. Pastor. Gandang gabi po. Bago ang lahat po ay mabati po ako sa inyo ng Happy Pastors Month. At lahat po kayo ay aking pong pinabati lahat. At ang pamagat po ng ating mensahe ngayon ay about the millennial reign of Christ. Nauna po yung nung nakaraang nauna yung ating pag-aaral tungkol doon sa final judgment. So, ito po yung dapat nauna, kaya umatras po tayo. But anyway, ako po'y naniniwala na nasusundan ninyo lahat ito, bagamat ito'y medyo huli. Okay po. By the way, gusto ko po sana na panalangin mamaya ng ating closing prayer, no? Sa ating closing prayer, ang Israel. Kanina po ay may tumawag po sa akin, may mga miyembro po kasi tayo na nagtatrabaho doon ng kanilang mga parents sa Israel. At nakausap ko po kanina kasi nag-chat po at kami po ay madami doon. So medyo nakakatakot na po. Mayroon lang hindi po nababalita pero may mga Pilipino ho talaga, yung iba ho'y kilala pa niya na talagang may mga nangyari na po. Hindi ho nakikita ng ibang mga Pilipino. Kaya panalangin po natin 'to at matindi daw po talaga ang giyera ngayon. Kasi nilusog sila, nakapasok po yung Hamas na mga militar, mga Palestine militant at medyo nalito nung una ang Israelites kasi po ginamitan ng airstrike at dito po sa lupa at ganoon din po sa mga tangke at iba-iba pang mga pamamaraan na ginawa, kaya medyo hindi agad naka-retaliate. Okay po, sama po natin sa panalangin yan at hindi po basta-basta ito. Talagang malapit na dumating ang Panginoon at tayo ay pinaghahanda na ng gusto na maaaring dumating siyang hindi natin sukat akalain na andyan na pala, nag-rapture na. So panalangin po natin ito. Pagkat ang pagdating ng Panginoon talaga ay hindi maaasahan o inaasahan ayon sa mga salita ng ating Panginoon Jesucristo. Bukod sa it will be happen abruptly.
Okay po, ipapaliwanag ko muna sa inyo ang mangyayari bago ang 1,000 taon na paghahari ng ating Panginoong Kristo na tinatawag po itong millennial reign ayon sa pagkakasunod-sunod na magaganap at mangyayari. Ulitin ko, magaganap muna po ang rapture. Pagkatapos ng rapture, ito ay susundan ng 7 years tribulation o 7 taong kapigatian na nahahati po sa dalawa. Yung 3 and a half, magaang na tribulation pa ito. At ang susunod po ay yung 3 and a half na matindi na ang kapigatian. At yun ay paliwanag ko na po nung una. Dahil sa pagtatapos po ng 7 years tribulation, ito susundan na nga po nito ang ating tinatalakay ngayon, the millennial reign of Christ. Then ang susunod dito ay yun nga pong tinalakay natin noong nakaraang buwan, the final judgment. And last is the new heaven and the new earth. Ito po yung magandang pagsade, the new heaven and the new earth. Now, ang ibig pong sabihin ng salitang millennial, ito po ay totoo, literal, na 1,000 taon. Ito po yung nasulat sa Biblia sa panahon ng ikalawang bahagi ng pangalawang pagbabalik ng ating Panginoon sa lupa. Siya'y makikipagbaka laban sa mga hari sa lupa, laban sa mga hayop o 666 at sa dragon. At ito ang tinatawag na Battle of Armageddon. Then dito nga po papasok ang millennial reign of Christ. Ang 1,000 taong mangyayari ayon sa hula ay ang paghahari mismo ng ating Panginoong Jesucristo dito po sa lupa. Mangyayari ito at ang panahon ng kanyang kaluwalhatian at kapangyarihan na masasaksihan po sa lupa na mababasa po natin sa Revelation chapter 20 verse 1 o verses 1 hanggang 6. Now, pag-aralan po natin mabuti ang ilang mga katunayan sa Revelation chapter 20 na nakapaloob sa 1,000 taon gaya po ng mga sumusunod. Una po, sa mga magaganap sa 1,000 taon, ito po'y panahon ng paghahari ng Panginoong Jesucristo sa loob nga po ng 1,000 taon. So kung babasahin po natin ang Revelation chapter 20 verse 1 hanggang 6, doon sa verse 1 makikita natin dito na nakita ng anghel na nanaog mula sa langit, may susi ng kailaliman. So ibig sabihin nasa ilalim, wala sa ibabaw talaga ng lupa. Wala po sa ibabaw ng lupa at may isang malaking talikala sa kanyang kamay. Kasi kung mabasahin natin huyo, sabi roon, nakita ang isang anghel na nanaog mula sa langit na may susi ng kailaliman. So yung pong nasa ilalim, pag sinabi po ay wala sa ibabaw ng lupa, nasa kailaliman. At sa pag-aaral nga po natin ng kailaliman, nandiyan na po yung mga bulkan, nandiyan na po yung mga kung ano-anong mga pumuputok sa ilalim ng lupa. Actually nga po, itong nakaraang buwan, pumutok na naman ang Tagaytay. Malayo po ang naabot ng kanyang asupre. Hanggang dito sa Naik po ay nakaabot ang mga asupre at yun nga po ay tinawag na smog. Ang ibig sabihin ay ang asupre ay humalo na sa alapaapat, kumalat na po. Kaya po may mga nakasipon. So sa verse 2, nakikita natin doon, sinunggaban yung dragon. Sinunggaban din yung matandang ahas. Nang ibig sabihin nito, siyang Diablo at yan po si Taning o Satanas. Pagkatapos, ginapos po ito. Anong dahilan dito kaya ginapos? Para hindi makapanukso sa loob ng 1,000 taon na kung saan naghahari ang Panginoong Jesucristo. At siya ay ibitlit sa ilalim ng lupa at sinarhan at tinatakan ito sa ibabaw niya upang huwag makapagdaya sa mga bansa hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Pagkatapos ito, kailangan siya pawalang kaunting kasi nga po, may mga panunukso na namang mangyayari at posibleng sa bandang pagtatapos ng millennial reign, ito magaganap para muling manukso
Kaya magkakaroon na naman ng Battle of Armageddon kapag pinawalan si Satanas sa pagitan ng millennial o millennium at final judgment, yung pong tinalakay natin doon. Kaya ho ang Battle of Armageddon kung talagang sisiyasatin nating mabuti, yung pagbabalik ng Panginoong Jesucristo during the 7-year tribulation, 70 weeks of Daniel, bago mangyari ang millennial at yung po bago naman mangyari ang final judgment. Okay. At ang sabi po roon, nakakita ko ng luklukan na may nagsisiluklok sa mga ito. At sila'y pinagkalooban ng paghatol. At nakita rin ng sumulat doon ang mga kaluluwa ng pinugutan ng ulo. Yung hindi sumamba ito sa 666, hindi sumamba sa hayop, kaya naputulan ulo marahil dahil sa patotoo ni Kristo at dahil sa mga salita ng Diyos. Ang sumunod na verse na makikita natin doon, at ang iba doon sa mga sawi na sawi o patay ay hindi nangabuhay hanggang sa maganap ang 1,000 taon. Ito ang pagkabuhay na maguli. Kaya doon sa huling verse, makikita natin mapalad at banal ang makalakip sa unang pagkabuhay na maguli. Pagkabuhay sa rapture na naranasan nila at final judgment. Sa mga ito, sabi ro ay walang kapangyarihan ng ikalawang kamatayan, kundi sila ay magiging saserdote ng Diyos at ni Kristo at maghahari kasama niya sa loob ng 1,000 taon. So, yan po yung panahon ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Pangalawa, ito'y panahon ng katotohanan ayon sa mga salita ng Diyos. Kung tutugayan natin ang matandang tipan sa Ezekiel chapter 36 verse 27, ang sabi po rito, aking ilalagay ang aking espiritu sa loob ninyo at palalakarin ko kayo ayon sa aking palatuntunan at iyong iingatan ang kahatulan at isasagawa. Ito po'y mararamdaman natin dito na yung katotohanan ayon sa mga salita ng Diyos, doon tayo iingatan, doon tayo inuutusan ng Panginoon at isasagawa natin ito. Pagkat yung ilalagay ng Panginoon sa ating puso't buhay, ang sabi, ang Espiritu ang nasa loob ninyo at palalakarin ko kayo ayon sa aking palatuntunan. So sa Jeremiah chapter 31 verse 33, sabi po doon, kundi ito ang tipan na aking ipinakikipagtipan sa sambahayan ng Israel. Pagkatapos ng mga bagay na ito, sabi ng Panginoon, aking itatala ang aking kautusan sa kanilang kalooban at aking isusulat sa kanilang puso at ako'y magiging kanilang Diyos at sila'y magiging aking bayan. So ang tao talaga palalakadin sa katotohanan ayon sa salita ng ating Panginoon sa panahon ng 1,000 taong paghahari ng ating Panginoong Jesucristo. Katuwang at katulong na diyan mismo ang banal na Espiritu na nananasa sa atin. Kaya ang banal na Espiritu kikilos, sigurado yan upang ang mga salita ng Diyos ay hindi na mawala sa ating puso't buhay. Nakasulat na yan mismo sa ating mga puso. Pangatlo sa mga magaganap sa 1,000 taon, ito talaga ay paghahari ng Panginoong Jesucristo sa lubos na kapayapaan. Magkakaroon talaga ng kapayapaan. Tigil lahat ang mga digmaan at kung ano-ano pa. Kaya sabi sa Isaiah chapter 2 verse 4, bilang bahagi ng paghahari ng Panginoon para sa lubos na kapayapaan, ang sabi roon, siya'y hahatol sa gitna ng mga bansa at sasaway sa maraming tao at kanilang pupukpukin ang kanilang tabak upang maging mga sudsod.
at ang kanilang sibat ay magiging karit. Ang bansa ay hindi magtataas ng tabak laban sa mag-aaral man sila laban sa bansa o mag-aaral man sila ng pakikidigma. Ultimo pakikidigma, ultimong digmaan, tigil eh. Kaya talagang paghahari ito ng Panginoon para sa lubos na kapayapaan kasi walang digmaan, walang alitan ng bansa sa bansa at matalinghaga ito. Ang Panginoon ay bukod sa hatol ay sasaway sa maraming tao at matalinghaga itong kaniyang sinabi na pupupukin ang kanilang mga tabak upang maging mga sudsod. Possible po na uh, yung mga chemical weapon, nuclear. Kaya po sa pag-aaral natin, posible po talagang hindi na magamit ang mga atomic bomb o nuclear bomb o hydrogen bomb na pupuksa talaga ng bansa, ng napakaraming bansa. Posible pong hindi na po ito magkaroon ng explosion o gamitin pa po hanggang sa dumating ang Panginoon. Hindi na ho niya pahintulutan ito sapagkat um, nagsilang ang panahon at isa po ay hindi po ito mangyayari sapagkat as para sa ang isa lamang po katulad ng nangyari sa Hiroshima, itong hydrogen bomb o atomic bomb, pag pumutok po ito, daang taon bago mawala ang bisa. 7 taon lang po itong tinatawag na tribulation. Kaya dito, ulitin ko, siya'y hahatol sa gitna ng bansa, sasaway sa maraming tao, at kanyang pupukpukin ang kanilang mga tabak upang magisutsod at ang kanilang sibat maging karit. Ang bansa hindi magtataas ng tabak laban sa bansa at mag-aaral man sila ng pakikidigma. Gayun din po sa Isaiah chapter 9, verse 4 to 7, sabi po doon ng Panginoon, sapagkat ang pamatok na kanyang pasan at ang pingga sa kanyang balikat, ang panghampas na may migati sa kanya ay iyong sinira na gaya ng kaarawan ng Madyan. So, maliwanag po ito. Maraming marahil na mga pandigma na maaaring hindi na ito mag-function sa kapangyarihan ng Panginoon. At kung itutuloy natin, sabi dito, sapagkat ang lahat ng sakbat ng nasasakbatang tao, ibig sabihin sandataang tao, sa kaguluhan at ang kasuotang puno ng dugo, magiging para sa pagkasunog, para sa mitya ng apoy. So, posible po talaga, no more chemical weapon. So, sa Isaiah, chapter 9 din, sabi po roon, sapagkat pinanganak sa atin ang isang bata, ibinigay ang isang anak na lalaki, at ang pamamahala ay maatang sa kanyang balikat, at ang pangalang itatawag sa kanya ay tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang ama, pangulo ng kapayapaan. Dahil na po, mangyayari na po yung pinimisahe natin tuwing Pasko na hindi pa nangyayari. So, kaya talagang magkakaroon ng kapayapaan ang ating Panginoon Kristo na magbibigay ng kapayapaan sa lupa, sa loob ng 1,000 taon. Ito po ay minimisahe natin tuwing Pasko na sinasabi natin doon na ang pamamahala ay maatang sa balikat ng ating Panginoong Kristo at ang kanyang pangalan, ang pangalan ng sanggol ayon sa prophecy ay tatawagin kamangha-mangha at tagapayo, makapangyarihang Diyos, walang hanggang Ama, Pangulo ng kapayapaan. Pangapat, sa panahon ng 1,000 taon, ito'y panahon ng paghahari para naman sa katuwiran at para sa kabanalan ng tao. That is very impossible na kasama ang Panginoon na hindi siya napapalibutan ng mga sanctified people. So lahat po ito, ng lahat ng mga kasama ng ating Panginoong Hesus, ito po ay mamumuhay ayon sa katuwiran at kabanalan. Sa Isaiah chapter 1, verse 26 to 27, so pinabasa ko po ang mga verses dito. Sabi po dito ng Panginoon, aking papapanatilihin ang inyong mga hukom na gaya ng una at ang inyong kasangguni na gaya ng pasimula. Pagkatapos ay tatawagin ka ang bayan ng katuwiran, ang tapat na bayan, ang Siyon,
ay tubusin ang kahatulan at ng katuwiran ng kanyang mga nahikaya. Sa Sakaraya chapter 8 verse 3, muli nagsalita ang Panginoon. Sakaraya chapter 8 verse 3. Ganito sabi ng Panginoon, ako'y nagbalik sa Sion at tatahan ako sa gitna ng Jerusalem. At ang Jerusalem ay tatawaging bayan ng katotohanan at ang bundok ng Panginoon ng mga hukbo, ang banal na bundok. Talagang panahon ito ng katuwiran at kabanalan ng ating Panginoong Hesus. At yung pong sinabi ko noon na ang Jerusalem, siyang sentro ng buong mundo. Doon babalik ang ating Panginoon sa part ng Mount of Olives. So panglima na mga magaganap sa 1,000 taon, ito'y panahon ng paghahari ng Diyos para sa ganap na katarungan. Kung noon, walang katarungan lahat sa panahon ng tribulations, sa 1,000 taon paghahari ni Kristo, magkakaroon ng ganap na katarungan. Sa Isaiah chapter 9 verse 7, sabi roon, ang paglago ng pamamahala at ang kapayapaan hindi magkakaroon ng wakas sa luklukan ni David at sa kanyang kaharian upang itatag at upang alalayan ng kahatulan at ng katuwiran mula ngayon hanggang magpakailanman. Isasagawa ito ng Panginoon ng mga hukbo. Maliwanag ito na sa panahon ng paghahari ng ating Panginoong Jesucristo, ang katarungan ay mangingibabaw. Darating ang panahon na ito, tulad nga na sinabi niya sa Jeremiah rin, chapter 23 verse 5, nang sabi rito ng Panginoon, ang araw ay dumarating. Ang sabi niya, ako'y magbabangon kay David ng matuwid na sanga at siya'y maghahari na gaya ng hari at gagawang may kapantasan at magsasagawa ng kahatulan at kaganapan sa lupain. Pang-anim, ito'y panahon na aalisin na ng Panginoon ang sumpa ng mga sakit at karamdaman. So, kung ngayon nagkakaroon tayo ng mga karamdaman, kahit sa panahon ng millennial reign na magsasama ang mortal at immortal, of course, yung mga na-rapture na, hindi na magkakasakit yun eh. So, yung mga namamatay pa na makakasama niya sapagkat magsasama nga po ang mortal at immortal, anong sabi ng Panginoon? Hindi na magkakaroon ng sakit at karamdaman. Sa Jeremiah chapter 30 verse 17, makikita natin dito ang sinabi mismo ng Panginoon, sapagkat pagiginhawain kita, pagagalingin kita sa iyong mga sugat, sabi ng Panginoon. Kanilang tinawag ka na tapon, na sinasabi ito ang Sion na hindi hinahanap ng sinuman. At gayon din sa Isaiah chapter 33 verse 24, ang mamamayan ay hindi magsasabi, ako'y may sakit, at ang bayan na tumatahan doon ay patatawarin sa kanilang kasamaan. So mismo ang mga tao, hindi magsasabing ako'y may sakit. Pagkat sa panahon ng 1,000 years, hindi magkakaroon ng anumang karamdaman. Pampito, ito'y panahon na mababait ang mga tao, pati mga hayop. Of course, kasama natin ang Panginoon eh. Impossible po magkaroon po ng hindi mababait na tao at pati nga po hayop eh, ang babait eh. Yung parang napapanood po natin sa mga kwento, ultimo mga leyon eh, nahihipo at nalalaro ng mga bata. Sa Jeremiah chapter 30 verse 20, sabi po rito, at ang kanilang mga anak naman ay magiging gaya ng una, at ang kanilang kapisanan ay matatatag sa harap ko, at aking parurusahan yung lahat ng nagsisipaghati sa kanila. Ibig sabihin po dito, ang kanilang mga anak ay magiging gaya ng una. Alam niyo naman yung mga sinaunang tao, kahit unang pa, makikita ninyo kahit tayo nung araw, parang mababait po tayo kaysa sa mga kasalukuyang sibol ngayon. At para ba itinutulad ito sa pagiging mga sanggol na babalik ng una.
So, mababait ng mga tao. Sa Ezekiel chapter 47 verse 22. Ezekiel chapter 47 verse 22. At mangyayari na inyong hahatiin sa sapalaran na pinakamana sa inyo at sa mga taga-ibang lupa na makikipamayan sa gitna ninyo, na magkakaanak sa gitna ninyo, at sila magiging sa inyo'y gaya ng ipinanganak sa gitna ng anak ng Israel, sila'y magkakaroon ng mga mana kasama ninyo sa gitna ng mga lipi ng Israel. So dito po sa mga konteksto na ito ay ipinababatid po sa atin sa panahon ng millennial reign na mababait po lahat, na pati mga hayop ay babait lahat po ito. May mga verses pa po na makikita natin dito. Kaya lang mahaba po. Pangwalo, ito'y panahon ng paghahari para sa masaganang pamumuhay ng tao. Kung ngayon po, hindi matupad yung 20 pesos ang bigas dito sa Pilipinas. Kung ngayon po, waring hindi maalam at maipaliwanag kung saan napupunta yung mga confidential fund ng ating mga namumuno. So, kung sa panahon ngayon ay nagkakahirap-hirap po, napakamahal po ng mga bilihin. Dito sa Pilipinas, ang mahal po ng bilihin, yung 1,000 ay gaganunin nyo lang ng daliri ninyo sa plastic. Kasi po dito, misa po inaabot ng 400 yung karning baka, kaya 1,000 dala ninyo, karning baka lang po yun at baboy, wala na kayong bigas, wala na kayong iba pang aswang, kung ano-ano. Kaya 1,000 wala po. Isang araw lang po yun, lalo pa nga na kayo nasa sambahay kaya binubuo ng mga 5 katao pataas. Pero ito'y mangyayari sa panahon ng paghahari para sa masaganang pamumuhay ng tao. Sa Isaiah chapter 35 verse 1 to 2, sabi po rito, ang ilang at ang tuyong lupa ay sasaya, at ang ilang ay mga gagalak at mamumulaklak na gaya ng rosa. Mamumulaklak ng sagana, magagalak sa kagalitan, sa kagalakan at awitan. Ang kaluwalhatian ng Libano ay mapaparoon, ang karilagan ng Kamel at ng Saron. Kanilang makikita ang kaluwalhatian ng Panginoon, ang karilagan ng ating Diyos. Sa Jeremiah chapter 31 verse 5, katunayan talagang mananagana po ang panahon ng masaganang pamumuhay ng tao. Sa Jeremiah chapter 31 verse 5, muli kang magtatanim ng mga ubasan sa mga bundok ng Samaria. Ang mga manananim ay mga tatanim at mga gagalak sa mga bunga niyaon. Okay po. Pangsyam na magaganap sa 1,000 taon, ito'y pamamahala, panahon ng pamamahala ng ating Panginoong Jesucristo. Pamamahala, spiritually, at sa lahat ng bagay. Sa Isaiah chapter 2 verse 2 to 3, Isaiah chapter 2 verse 2 to 3. At mangyayari sa mga huling araw ang bundok ng bahay ng Panginoon ay matatatag sa taluktok ng mga bundok at magiging mataas na mga burol. At lahat ng bansa magsisiparoon doon. At maraming bayan ay magsisiyaon at magsasabi, halina kayo, tayo magsiahon sa bundok ng Panginoon, sa bahay ng Diyos ni Jacob. Tuturuan niya tayo ng kanyang daan. At tayo magsisilakad sa kanyang mga landas. Sapagkat mula sa Sion ay lalabas ang kautusan at ang salita ng Diyos ay mula sa Jerusalem. Yung sinabi ko pong center of the world, wherein ay Jerusalem po binabanggit doon, makikita po yun sa Ezekiel chapter 5 verse 5. You can read that at Ezekiel chapter 5 verse 5. So ito po ay maliwanag na sa mga talatang ito, ang pamamahala ng ating Panginoon ay
maipapamuhay sa mga tao at sila'y lalakad ayon sa landas na ituturo ng Panginoon. Kasama ang kautusan, sabi ng Panginoon, magmumula sa Jerusalem. Kaya ito'y pamamahala o panahon ng pamamahala ng ating Panginoon. So after ng 1,000 years, kakalaga na muli ang Diablo o si Satanas upang dumaya sa mga bansa sa apat na sulok ng lupa, sa Gog at sa Magog, upang tipunin sa pakikipagbaka, no? Sila at ang bilang nila, ang sabi doon sa banal na kasulatan, ay gaya ng buhangin sa dagat. So dahil dito, maliwanag na muling magkakaroon ng Second Battle of Armageddon at saka susunod ang Great White Throne Judgment o Final Judgment na tinalakay na natin noong una, at pagkatapos nito ay yung New Heaven and New Earth. Itong New Heaven and New Earth po ang talagang napakagandang ituro po ito. Maiksi lang po kasi itong millennial reign of Christ, yung 1,000 years. So yan po yung mangyayari sa millennial reign of Christ. At wala na po tayong pwedeng idagdag pa dito pagkat ito po ay nakapaloob labang sa mangyayaring gagawin ng ating Panginoon sa buong sanlibutan na kung saan siya ay bababa. Now, bago tayo magtapos, gusto kong idagdag po ito sa atin sapagkat maiksi lang yung ating pinag-aralan tungkol doon sa tinatawag po nating 144,000. Yung binanggit ko po sa inyo noon na posible pong idagdag ko ito sa ating pag-aaral. Pagkat magtataka kayo, gusto kong tanungin ko kayo bago tayo magtalakay dito sa 144,000. Naniniwala po kasi tayo yung 144,000 ay nanggaling sa lipi ng Israel. Naniniwala po ba kayo? Nanggaling ito sa lipi ng Israel. Yung 144,000, hindi po kasama dito yung ibang mga bansa. Ito yung bansa lamang ng Israel. 144,000. Naniniwala po tayo yung 144,000, 12 tribes of Israel, kung meron po doon, ililigtas ang Panginoon. For example, na tigto 12,000, 12,000, palagay na kong 12,000 times 12. So ilan po yung 144,000 na po? Opo. Amen. Malalabasan. Okay. Pero may contradiction po ito kung pag-aaralan natin. Kasi gusto ko po muna humingi sa inyo ng opinion. Pagkat alam nyo itong revelation, maging ako, maging sino pa man pong napakagaling sa Bible, makikita po natin tali-taliwas at hindi ito po nila talaga matyak yung mangyayari. At maging tayo naman, naniniwala tayo na yung mangyayari ay hindi natin kasino pang alam. Katulad po ng mga maaring maganap sa buhay ng mga tao, sa revelation, digmaan, alingangon ng digmaan at kung ano-ano pang pamamaraan ng katapusan ng sanglibutan na gagawin ng Diyos, hindi po natin may paliwanag pa. Katulad ng nangyayari, halimbawa ng mga lalaglag ang bituin, so hindi natin alam if that is this formation of the universe or bunga ng mga pagputok ng mga explosion sa itaas at bombahan. Hindi natin may paliwanag masyado hanggang kahit mga Bible scholar. So now, gusto kong tanungin kayo, ano ang inyong perception o palagay dito sa 144,000? Ito po ba yung 144,000 na naipit doon sa tribulation, sa major, hindi po sa minor, yung 3.5 na major tribulation during the 76 of Daniel? So maiksi lang po, hihinga ko kayo at pagkatapos ako naman po ang magdadagdag. Dagdag na lang po ito. Pastor JC, ano po masasabi ninyo sa 144,000? Sino-sino ito? Pastor, sa akin pong pag-aaral, ito po yung mga 12,000 each tribe. So tama po kayo, 144,000.
They will be suffering for Christ, but they are sealed. They will be virgin and they will not be, hindi po sila corrupted, and they will be martyr for Christ. Kasi ito po yung nagpapatunay na they have to decide to follow the Lord and acknowledge Him as their Lord and Savior. And they will be suffering kasama po sila sa Great Tribulation. Mhm. Okay, salamat po. So, maliwanag po. Revelation 7:44 po. Kasama sila sa tribulation. Okay. Opo, hindi po Sila sila po ba yung masisave sa kasama? rapture. Hindi po Opo. sila kasama sa rapture. They will be left. Okay. Hindi po sila kasama sa rapture. Ibig sabihin po, sila yung parang may iwan. Pagkatapos, doon sila maliligtas sa 7 years tribulation. Opo, kasi they will stand for their faith. That is their, kasi dininay nila si Christ eh. And sila yung magpapatotoo na they have to acknowledge Christ as their Messiah. But they will be sealed and hindi sila magiging martyr sila kumbaga. Okay. Pastor Lisir po, Pastor Lisir. Pastor, Opo, ano po ang view ninyo dito? Sa 144,000. Maiksi lang po. hindi ko pa masyado naaabot yan, Pastor. Okay po. Ah, Okay po. Okay po. Si Pastor Jan, ano masasabi niyo dito sa 144,000? 144,000, yun nga po, according to the Bible po, sila po yung sinasabi na mga Israelites. And I believe po, walang naka-include na mga Gentiles po dyan. So, ito po, gaya po ng nabanggit kanina sa Biblia na meron nga pong makakasama ng mga hindi naman po glorified body. Ito po yung may mga katawan na which is have normal body. And then according po sa verse kanina na sinabi niyo po na ito po ay makakaranas na din po ng kagalingan na wala na pong kasakitan dahil nandun na nga po ang Panginoon. Yun po yung pangunawa ko. Okay. Pastor Mark, nandiyan ba si Pastor Mark? Pastor Mark? Wala po Nandiyan yan. si Pastor Mark? Pastor Mark? Okay. Wala siguro. Okay, meron ba dyan sa FOM? Meron sa FOM? Hello? Nadidinig niyo ako? Maliwanag po ba ang boses ko? Pastor, nandito lang po. Opo. Ay, Pastor Ricky, ano po mga view ninyo dito sa 144,000? Hingi lang po ako ng view. Opo. Yan po yung tribes po ng Israel. Salamat po. Okay. Okay, sige po. At ito po, ayon kay Pastor JC, ay ang maganda ang tugon niya. Actually nga po, itinanggaling talaga sa mga suffering mula sa lipi ng Israel, sa 12 tribes of Israel, na kung saan ay meron tong 12 angkan na kung kukuha lamang po ng 12,000 bawat isang angkan, naabot po ito ng 144,000. Pero tingnan po muna natin, kung itinanggaling sa matinding kapighatian. Titingnan po natin ang Revelation chapter 14. Ito po medyo malalim talaga. Kaya hindi po pwedeng hindi po sasamahan talaga ng mga verses na nagpapatunay sa mga sinasabi po ng banal na kasulatan. So sa Revelation chapter 14 verse 1, tingnan ninyo at paliliwanag ko. Ang sabi po doon ni Juan, tumingin ako, nakita ko ang kordero na nakatayo sa bundok ng Sion. Kasama ang 144,000. Nakasulat sa kanilang noo ang pangalan ng kordero at ang pangalan ng kanyang ama. Nakita sa Sion, sa bundok ng Sion.
kasama ang 144,000. So kasama na ni Jesus. No? At narinig ko sa verse 2 and 3, narinig ko mula sa langit ang isang tinig na singlakas na mga alon sa dagat at nagundong. At ang tinig na narinig ko ay parang tugtugan ng mga alpa. So, sila'y umaawit, nagsisiawit ng bagong awit sa harap ng trono at sa harap ng 4 na nilalang na buhay, sa harap ng mga pinuno. Walang makaunawa sa mga awit kundi yung 144,000 lang na tinubos. Ayun, tinubos. Oh, tinubos. Yung salitang tinubos. So, ibig sabihin ho nito may mga talinghagang sinasabi na tinubos. O, yung salitang tinubos po kasi, posibleng nauna pa bago itong 7 years tribulation Natubos na sila Hindi sinabing iniligtas sa 7 years tribulation o sa 3.5 tribulation o sa major tribulation o sa great tribulation. So, tinubos. Okay, sa verse 4, ito pakinggan nyo. Sabi rito, ang sabi roon, ang mga lalaking ito, puro lalaki, ang mga lalaking ito nanatiling malinis. Sa English po, tinawag yung virgin At hindi nagkaroon ng anumang kaugnayan sa mga babae. Virgin talaga. Sumusunod sila sa kordero saan man siya magpunta. Boy, para bang hindi pa nangyayari itong 7 years tribulation sumusunod na sa kordero ito Yung kalang mga espiritu, sumusunod sa kordero, wala pa yung tribulation, 7 years tribulation. Nag-appear lang sila ng 7 years tribulation o ng major and great tribulation. Pero mukha itong sumusunod na sa Panginoon, saan ba daw magpunta? Sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog. Yung salitang unang handog, first fruits ang tawag doon. Mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Okay po, isa-isahin po natin. At dinuktugan pa yon na hindi sila nagsisinungaling kailanman. Wala silang anumang kapintasan. Wala sila na kapintasan. Yun po yung Revelation chapter 4, 2, 3 hanggang 5 na po. Sa 5, bababasa natin yon. Hindi sila nagsisinungaling kailanman at wala silang kapintasan. Okay, tingnan po natin. Paliliwanag ko. Yung po kasing 7 years o Great Tribulation, yung 3.5. Sa palagay po ninyo, yung mga ni-rapture, yung mga na-rapture at hindi na-rapture, yung mga hindi na-rapture, kaya hindi na-rapture, may mga ginagawang lisya sa Panginoon, kaya hindi na-rapture. So, yung mga hindi na-rapture, yung po yung nagkaroon ng karanasan sa Great Tribulation. Kaya hindi na-rapture, maaaring nasa pa rin sila. Pero kaya hindi na-rapture, para itong katumbas ng Matthew chapter 25, hindi nagsipaghanda. Nakuha nyo, nakita nyo, kung ang 144,000 na ito ay hindi na-rapture, ibig sabihin dito, hindi sila yung mga birhen, hindi sila yung mga Hudyo na mga lalaking malinis, mga lalaking birhen, sumusunod sa kordero, saan man magpunta, hindi sila yung mga sinungaling. So, hindi sila yun, dapat. Kung sila naman ito, hindi nga na-rapture, ibig sabihin, sinungaling sila kaya hindi na-rapture. Hindi sila malilinis kaya hindi na-rapture. So, kaya ito, napakatalinghaga po ng pag-aaral na ito. Actually, ito talagang ang nagsisipag-aral dito mga parang nagmamaster of theology. So, tingnan ho ninyong mabuti ang anggulo. Ang lahat kasi ng hindi mapapasama sa rapture, ayon sa Matthew chapter 25 na hindi nagsipaghanda ng langis, kaya hindi na rapture sapagkat hindi naging mga karapat-dapat. Namumuhay itong mga ito sa hindi tunay na pagtalima sa Diyos.
Yung mga na-rapture, sana kasama tayong lahat, hindi po makakaranas nito. Pero ganun pa man po, kahit tayo ay na-rapture o ma-rapture, tayo yung nilinis na ng dugo talaga ng ating Panginoong Jesucristo. Pero nakaranas naman tayo din itong mga sabihin na natin tayo hindi naging mga birhen, tayo hindi. Itong binabanggit dito na 144,000, ano po malilinis birhen. Lalaking nga talagang lagi sumusunod sa kordero noon pa man. At ang kanilang buhay talaga ay akala mo'y walang bahay dungis. Yan po ang ang ibig sabihin po ng kahulugan na sinasabi dito. So, pagmasdan niyong mabuti na sino sila? Yun ang tanong tingnan natin na mabuti kung sino sila. Kasi taliwas po ito. Nakuha po ninyo, taliwas po ito kasi malinis, walang dungis. Hindi na nga na-rapture Maliwanag po, kung di sila na-rapture, may mga dungis. Sino po talaga itong sinasabing 144,000 na walang kadungis-dungis, mga birhen hindi man lang na-involve sa mga babae. Sino ito? So, hindi po ito nanggaling doon sa nakaranas ng Great Tribulation bago iniligtas. Hindi po. Actually nga po, nakita na lang natin sa Bible, kasama na ng kordero So, kaya ang prediction dito ng ibang mga Bible scholar, posibleng itong 144,000 ay hindi ito yung mga napasama sa Great Tribulation. Iba po ito. So, pinag-aralan ko din po ito mabuti. Posible pong sila yung mga Hudyo mula sa 12 tribes, tama yung sinabi natin, 12 tribes of Israel, tama rin po. Sila yung mga lalaking malinis talaga, mga lalaking birhen, sumusunod sa kordero saan man magpunta ang Panginoon. So, hindi sila po, nakita ng kasinungalingan at wala pong kapintasan at sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan, yung sa buong sangkatauhan, bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Yung po sabi, bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Alam mo yung ulitin ko, yung unang handog, ang ibig sabihin ay first fruit. Kaya sabi sa Isaiah chapter 14 verse 4, ito yung mga lalaking na natiling malinis, sabi roon, at nagkaroon at hindi nagkaroon ng anumang kapintasan sa mga babae. Sumusunod sila sa kordero saan man sila pumunta at sila'y tinubos mula sa buong sangkatauhan bilang mga unang handog sa Diyos at sa kordero. Yun po sabi dito, yung unang handog, first fruits. Kagaya ng Panginoong Jesucristo, first fruits. Ang ibig sabihin ng first fruit kasi sa original ay aparche. A-P-A-R-C-H-E, aparche. Ang ibig sabihin nitong aparche, a beginning of sacrifice. Yun po ang meaning nito. A beginning of sacrifice. Kaya maging sa giving, yung first fruits, sacrifice po yun beginning of sacrifice. Yun ang ibig sabihin na aparche. Yun ang first fruit. So ito pong 144,000, maliwanag po sa Revelation chapter 14, kabilang sa first fruits. Sana hindi maging malalim sa inyo ito. So, sino rin ba sa Biblia ang tinatawag na first fruits? Si Jesus. Si Jesus, sa 1 Corinthians chapter 15 verse 20, si Jesus. Sabi po roon, ngayon si Kristi binuhay sa mga patay, siya ang unang bunga ng mga namatay. Kasi Kristo, kabilang sa first fruits. Ay, sino ngayon ito mga ito? At pag sinabing first fruit, gaya ni Kristo, resurrection of the dead, ang ibig sabihin nito, nabuhay mula sa mga patay. Ginawa ito ng ating Panginoong Jesucristo. First fruits. So, sinong 144,000 na Hudyong mga puro lalaki na tinatawag na first fruits? Ito po ang aking palagay. Palagay lang po ito. So, hindi ko 100% na maituturo ito, pero ito po ay prediction lang ng inyong lingkod.
Pastor, meron Kasi lang hindi po ako po, tatanong. ha? Kasi Ah, after ng rapture of the church, sila po yung 144,000, andito pa rin sila sa mundo, hindi sila kasama sa rapture. At nakalagay po sa chapter 7 and 14, sila po yung nakita ng, and one of the elders answered saying unto me, what are these which are ride in white robes, and whence come they? And I said unto him, Sir, thou knowest. And he said to me, these are they which come out of great tribulation. Although maging bahagi po sila kasing nagiging witness sila ni Jesus Christ during the 3.5 years of tribulation, but they will be sealed by the name of Jesus, that they will not be uh, persecuted or part of the judgment. Pero siguro nga, malalim tong pag-aaral. Pero kung titingnan po natin, they will be the living testimony that they will stand their faith for the Lord even unto the tribulation. Kasi sila po kasi ang nag-deny kay Christ eh. So somebody should stand for their faith as a Jew, to stand their faith in the Lord Jesus Christ even the time of tribulation. Kasi hindi sila kasama sa rapture. Siguro po malalim talagang pag-aaralan. Pero yes, oo. according sa Word of Okay. God, they cannot be part of the rapture of the church. And they will be sealed, although they will be part of the tribulation. Pero hindi sila mapapahamak. And even the two witnesses, they will preach, because that people will be saved during the great tribulation. May mga saints pa rin eh. Yung mga, they will be martyred, then they will be reigning with Christ. Yan po. Thank you po. Thank you. Okay, salamat po. Thank you. O, yan po yung ibang mga pananaw din natin. So, marami po talaga ang hindi po makatsak. Ano, pagkat unang-una nga po, kay nabanggit sa rapture o hindi nabanggit sa rapture, malinis po ito eh. Walang involvement sa babae, hindi sinungaling eh. So, lahat po ito. Kaya, ang tanong, sino yon? Anong katangian? Sino talaga? Specifically, sino ang mga taong ito? So, kung titingnan po natin, ang ito po ano po, parang pananaw ko lang. Hindi kaya sila yung mga pinatay na bata nung panahon ni Herodes. Tanong una pa, kaya yung salitang first fruits, katulad ni Kristo. So, nung ang Panginoon, sa Matthew chapter 2, verse 13 po ito hanggang 18. Doon makikita natin, pagkaalis ng matatalinong tao, napakita kay Jose sa panaginip yung anghel, sa natin doon. At ang sabi kay Jose, bumangon ka, dali mo agad sa Ehipto ang iyong anak, ang iyong asawa. At huwag kayong alis doon, hanggat di ko sinasabi, sapagkat si Herodes hahanapin ang bata para patayin. So ang ginawa ni Jose noon, babasahin natin, bumangon siya at dinala sa Ehipto ang kanyang mag-ina. At doon sila nanirahan sa Matthew, chapter 2, verse 13 hanggang 18. So doon sila nanirahan hanggang sa mamatay si Herodes. So natupad ang sinabi ng Panginoon sa pamamagitan ng propeta, tinawag ko ang aking anak mula sa Ehipto. So, galit na galit si Herodes, at sa galit ni Herodes, nang malaman niyang nilinglang siya ng pantas, pinagpapatay ang lahat ng batang lalaki sa Bethlehem at sa buong palibot dito mula sa gulang na 2 taon pababa, batay sa panahong sinabi sa kanya ng mga pantas o ng mga matatalinong tao. So, yung Matthew chapter 18, chapter 2 verse 18, ang sabi doon, sa gayon, natupad ang sinabi ni Propeta Jeremiah, narinig sa Rama ang isang tinig ng pananangis at ng malakas na panaghoy. Tinatangisa ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paaliw sapagkat patay na sila. Ito pong salitang ito sa Matthew chapter 2 verse 13, mamaya tingnan natin. Mababasa natin ito sa Old Testament na mangyayari o mangyayari pa. So, talagang dito makikita natin na pinapatay lahat ni Herodes ang mga bata na walang kamuang-muang sa kasalanan, bata na mga birhen pa, bata na walang involvement sa babae, bata talaga na walang kasinungalingan na nagawa. So, dito po sa Jeremiah chapter 31 verse 15, sinabi ng Diyos, narinig sa Rama, yan na po ang yung binanggit kanina sa
nangyari doon sa ginawang pagpatay ni Herodes, no? Narinig sa Rama ang isang tinig na panaghoy at mapait na pagtangis na tinatangisan ni Raquel ang kanyang mga anak. Ayaw niyang paliw sapagkat patay na nga sila. Tapos, yun, inulit yun sa Jeremiah chapter 31 verse 16. Ang sabi ng Diyos, ng Panginoon, itigil na ninyo ang inyong pag-iyak. Huwag na kayong lumuha sapagkat gagantimpalaan ang inyong mga ginawa. Babalik sila mula sa lupain ng inyong mga kaaway. Ang sabi ng Panginoon, huwag kayong matakot. At tinutukoy dito yung sa Rama, yung hiniula kanina na nagsitangis. No? Anong sabi ng Panginoon kay Jeremiah? Sinabi ng Diyos, itigil nyo ang inyong pag-iyak. Huwag kayong lumuha pagkat gagantimpalaan ang inyong ginawa. Babalik sila mula sa lupain ng inyong mga kaaway. At tinutukoy dito mga bata babalik sila. Ano yung mga batang pinatay? Babalik daw? Babalik sila. Alam niyo kung pag-aaralan natin yung mga kasaysayang nasulat after Christ, mayroon talagang naging mga prediction na ang mga bata, yung tinatawag na Massacre of Innocence, kung i-research ninyo, yung Massacre of Innocence, nung ano na yun, talagang ito, nasulat din po ito. At ang sabi nga ng prediction ng iba, it was composed of almost 144,000. Now, tingnan natin kung paano bubuhayin. Kung sila ang tinutukoy dito. Kasi po, yung tayo nga mga na-rapture na nagsisilamang pero nakaranas tayo ng, hindi tayo naging birhen, hindi tayo nakapagsinungaling tayo at kung ano-ano. Pero ito, tinutukoy po ito, ang sinasabi ng Matthew na at saka Apocalypse chapter 14, hindi man lang nakaranas pagsinungaling Bata lang po pwedeng mangyari ito May hindi man lang nakaranas ng anumang karumihan sa buhay Now, sa Ezekiel chapter 31, 37, if I'm not mistaken, mula verse 1 hanggang succeeding verses, yung po yung kasaysayan ng mga buto na binuhay. Makikita natin dito yung kapangyarihan ng Diyos na naranasan po, nakita ng apostol. Sabi po dito ni Ezekiel, kanyang dinala ko, pinakita sa akin yung mga buto. Tapos, kinausap siya ng ating Panginoon at ang tanong ng Panginoon, itong mga kalansay na ito, paano pa ito? Paano mabubuhay ba ito? Tinanong niya ako, Ezekiel, anak ng tao, palagay mo ba, maaari pang mabuhay ang mga buto, mga kalansay na ito? Anong sagot niya? Kayo lamang po ang nakakaalam, Panginoon. Sinabi niya sa akin, bubuhayin ko ang mga kalansay na ito. So, sabihin mo, mga kalansay, digawin niyo ang salita ng Panginoon. Itong pinasasabi niya sa iyo, bibigyan kayo ng bagong ng laman, bibigyan kayo ng hininga at kayo mabubuhay. So, lalagyan ko kayo ng litid at laman at mga bagong balat. Alam niyo ang sabi ng Panginoon, sige gawin mo. Sabihin mo sa kanila, sila'y mabubuhay. Tapos ang sabi ng Panginoon, makikilala nila na ako ang Panginoon. Kung ito'y nagsasalita at sinasalita ng ating Panginoon na magyayari, kayang gawin ng ating Panginoon. At nangyari nga po, sabi ng Panginoon, nagkaroon ng malakas na ugong at pagkatapos po, nabuo ang mga kalansay at pagkatapos po, nagkaroon ng litid at laman. Sa madaling salita, ang mga kalansay ay nabuhay. Nabuhay. Nagsibangon at nagkaroon ng hininga. So wala pong imposible. Kaya po,
Ito yung prediction ng mga bagong mga Bible scholar na possible dahil ito yung mga first fruits po ito mga batang ito. So possible po gaya ni Kristo. So ito yung resurrected sacrifice. Maaari pong ang iba sa mga malalayo na prediction. Maaari pong ito yung pinapatay ng mga bata na nakita na lamang kasama ng ating Panginoon, sumasama sa Kanya saan man siya pumunta. Sa mga katuwid, simula pa mga espiritu ng mga taong ito ay kasama na ng Panginoon Jesucristo hanggang sa nakita na lamang sa Revelation, Cordero, yung 144,000. So, yun po ay lang po, isa lamang po yun sa prediction. Hindi 100% ay tinuturo ko ito. Kaya lamang po talaga, kung itong mga taong ito ay sinasabi pong wala talagang bakit dungis sa madaling salita, ibig sabihin po, kay na-rapture, kay hindi na-rapture, may bahid dungis. Tayo man, kahit ma-rapture po tayo, nakagawa na po tayo ng mga pagkakamali sa Diyos. Pero itong mga ito, wala sinasabing nagkamali. Malinis talaga. Malinis po talaga. So yun lamang po ang aking naidagdag sa inyo at ipalalangin po natin talaga mahiwaga talaga ang salita ng Diyos. At kung may tanong po kayo, yun po yun. At napakaganda po ng ating pag-aaralan sa susunod. Yun po yung katapusan na po na ang bagong langit at ang bagong lupa. Okay po, tayo manalangin. Aming Panginoon, tunay po at sadyang napakahiwaga ng iyong mga salita. Lalo pa pinag-aaralan patungkol sa iyong pagbabalik. Lord, this is part of eschatology, O God. And we believe, O Lord, we need the illumination of your word. Kailangan po namin ng liwanag ng iyong mga salita, Panginoon. Pagkat ang revelation, O Diyos, ay napakahiwaga sa aming mga buhay. Katulad ng nangyayari ngayon sa Israel. Panginoon, tulungan mo po ang bawat isa sa amin. Ang pinakamahalaga po, O Diyos, not our head knowledge, but how we will fulfill your words, O God, and apply to our lives. Ito yung napakahalaga, Panginoon. Kung kaya nga nagpapasalamat kami, sabi nga sa John chapter 16, ang banal na Espiritu, ipaaninaw mo sa amin ang mga mangyayari, O Diyos, sa uling panahon. Tulungan mo po kami, maaaring ito'y simula na talaga ng napakalapit mo nang dumating. Napakalapit ng dagitin mo ang iglesia. Napakalapit ng makita namin ikaw ng mukhaan. Kaya ano't anuman ang mga nasusulat dito ng mga mahihiwagang bagay, ipinaaninaw mo sa amin ang lahat. Subalit ang pinakamahalagang paanyaya mo sa amin ay yung ihanda namin ang aming espiritu, kaluluwa at katawan sa iyong pagbabalik. Panginoon, salamat po. Lord, ang mga kaalamang ito. Panginoon, bagamat hindi accurate, O Diyos, sapagkat ang pagbabalik mo walang sino mang makatutukoy. Maging sa iyong pagbabalik upang makita ka namin ng mukha, walang makasasabing ngayon at anong oras. Subalit ang pinakamahalaga, Panginoon, yung partial knowledge about your second advent, O Lord, ay amin pong maramdaman sa aming buhay. Panginoon, salamat po, basbasan mo po kami. Ang iyong mga anak na nagpapagal sa kata, basbasan mo po, Panginoon, ang iyong mga anak, ang iyong mga lingkod, Panginoon. Pagkat naglilingkod kami sa iyo, naglilingkod at nagbibigay kami ng buhay sa iyo at dahil sa iyo. At kami nananampalataya din, Panginoon, may mga reward at putong ng buhay na naghihintay. Kung sa pagbabalik mo, Panginoon, walang bato na hindi babaksak sa kapwa bato. Kami naman po, Panginoon, sa iyong pagbalik, itataas mo at mangyayari pang uupo kami sa iyong luklukan. Panginoon, salamat po upang magsipaghaling kasama mo sa paghahaling walang hanggan. Ito yung pangako mo sa iyong mga alagad, sa iyong mga lingkod na nagpapagal. Panginoon, sa iyong mga anak, O Diyos, talo namin ang pinakamataas na karangalan at pamunuan sa buong mundo, sa ibabaw ng lupa,
sapagkat kami mga anak, lalo ang iyong mga lingkod, Panginoon, Lord, ay magsisipagharing kasama ng aming Panginoong Jesucristo sa buhay na walang. Ito yung reward, Panginoon. Ito yung kabayaran ng aming mga pagpapagal. Salamat po. Mas masanawa ng Panginoon ang mga dalangin po namin. Alang-alang sa bugtog po niyong kandat, aming Panginoong Jesucristo, ito po ang aming hiling sa kapangyarihan ng banal mong Espiritu. Amen. 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 Okay, salamat po, Pastor John. Amen. Hallelujah. At sige po, at tayo po ay maaari na po dumako sa ating closing prayer. At salamat po sa ating pastor na nagturo po ngayong gabi. Pastor, kayo po ba'y tumatanggap pa ng mga question? Baka po may tanong pa po yung iba. Okay. Baka may tanong pa po kayo? Habol. Okay, wala na po. Meron po sana ako pero sa susunod na lang. Sige po, at Pastor Lisir, sa ating closing prayer po. Tawag po sa Pastor. Amen. Hallelujah. Let us pray. Hallelujah. Lord, maraming salamat po dahil ikaw po muli ang nagturo sa amin sa buhay ni Pastor Marte, sa kabuuan ng ALCC Qatar, Saudi, sa buong iglesia na itinalaga mo, Panginoon. Pagpapala sa buong sambahayan ng ALCC sa pangunan ni Pastor Marte. Sa lahat ng mga kapastoran, Lord, salamat sa kanilang mga buhay na naghahayag ng iyong buhay at banal na salita. Pagpapala po sa platform na ito, pagpapala sa iyong mga anak, mga leaders na mga inuhubog mo, mga even members, O God, they will raise up, Panginoon, bilang mga lingkod mo, God, in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon, hindi kami magsasawa sa lahat ng bagay na itinuturo mo sa amin dahil alam namin, Lord God, ito po ang magdadala ng tagumpay sa aming buhay. At ganoon din, Panginoon, itinataas namin sa iyo ang iyong bayan, ang bayang Israel, Lord, at dumaranas muli ng persecution, Lord God. Libo-libo na ang namamatay sa iyong bayan, O God, maging sa Palestine, Panginoon. Let there be peace, O God, hallelujah. The vengeance is yours, Panginoon. The battle is yours and the victory is ours in the name of Jesus. Salamat po, Panginoon. Paghari ka, maluwalhati ang iyong pangalan, pumagitna ka, Panginoon, sa kaguluhan na ito. At alam namin, Panginoon, walang imposible sa iyo, O God. And we are preparing, Panginoon, katulad sabi ni Pastor Martin, malapit ka nang bumalik, Panginoon. Hinahanda mo na, O God, ang aming puso, Panginoon, sa iyong pagbabalik, O God. This is the sign na ito po, Panginoon, ay due time na, Panginoon, extended na, Panginoon, ang oras namin dito sa mundo, O God. And we pray, Father, na kami pong lahat ay sasama sa rapture, walang may iiwan, Panginoon. Hindi namin mararanasan ang tribulation, O God. Hindi namin mararanasan ang kapigatian, Panginoon, kundi mararanasan namin ang kasama ka, Panginoon, in the name of Jesus, sa buong aming sambayan, in Jesus' name. Salamat po, O God. Let your Holy Spirit, your guiding us, teaching us always, Panginoon, convict us, Panginoon. Walang madadaya sa amin sa uling panahon. Pagkus, O God, ikaw po ang mag-rule and reign in our lives in Jesus' name. Salamat po, kapayapaan sa aming lahat, kapahingahan, mahimbing na pagtulog, kalakasan mula sa iyo, kagalingan, at ganoon din, O God, ang pag-ibig mo, Panginoon, ang siyang maghari sa aming mga puso. Let your heartbeat, O God, be our heartbeat, Panginoon. At ganoon din, O God, isang dalangin namin, O God, na marinig ang tinig mo. Well done, good and faithful servant. Salamat po, Ama, sa aming lahat. Kami po, O Diyos, nagtataas ng iyong pangalan at kami po ay may bababa sa lugar na ito. Salamat po. We bless you, Abba Father, in Jesus' name. Amen and amen. Amen. Sige po, at bago tayo maghiwa-hiwalay, Amen. natin mga kamera, mag-smile tayo. Kita-kita tayo sa Millennial Kingdom. Amen. 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 That we will reign with Christ with glorified body. Kaya Amen. si Pastor Marty, baka yan ay maging presidente ng Pilipinas at hawakan ng... Amen. Because we will reign with Christ and Christ will entrust us, the nations, among with the
people who will live in the millennial kingdom. Amen. Ipagkakatiwala ni Christ ang buong nation sa mga tapat niyang alagad. Kaya maging faithful tayo up to the end, through the rapture, and even ating buhay ngayon. Makaranas tayo ng tribulation, not great tribulation, because we will not be part of the wrath of God, but make sure that you will be faithful up to the end. Amen. Obedient. Amen. So let us all smile and praise the Lord. Point our fingers to the Lord Jesus Christ. Amen. Babay mga picture dyan na wala pa. Magpakita na kayo. Ang picture natin ipoposto sa Millennial Kingdom. Sige kayo. Praise the Lord. Yan. Praise God. Amen po. Good night. Salamat po, Pastor Marte. Salamat po, Pastor. Salamat po. Salamat, Pastor. Thank you po. Thank you po. Happy Pastor's Month. Happy Pastor's Month. Happy Pastor's Happy. Month. Pastor Nancy. Celebrate na yan. Amen. We Tama, appreciate Pastor you Ates, all Pastor po, Edwin, Pastor. Pastor John, Pastor Ateres. Pastor Ed, Pastor, God bless po. Pastor Pastor Mark, Jai. God bless. Pastor Pastor Candy, God bless po. God bless sa iyo lahat. Pastor Edna. Good God night. bless po. Pastor Ricky. Good night. Good morning na po. God bless po sa lahat. Good night.